No, wini-welcome ko po ang lahat ng mga nanonood sa live stream na ito. At kung kayo po ay ngayon lamang nakapanood sa live stream na ito at nais nyo pa pong lumago at lumawak ang kaalaman sa salita ng Diyos, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa akin pong official YouTube channel. Pumunta lamang po kayo sa Cleo Rojas, then manood po kayo ng videos doon, mag-subscribe po kayo, just hit the subscribe button and bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na akin pong ina-upload regularly. At kung kayo po ay nais ninyo na makatulong po kayo sa fundraising ng Jesus the Anointed One Church, don't skip the ads. Malaki po ang inyo pong maitutulong sa panunood ng mga videos ng Jesus the Anointed One Church dito po sa Dagupan City. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay God can turn every curse into blessing. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay makikita natin sa Genesis chapter 50 verse 20. Ang sabi po dito sa Tagalog, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang pong buhay at mga banal na salita. Ito pong binasa ko po sa inyong passage, mga kapatid, ito po ay word na galing po kay Joseph. Noong pong si Joseph ay gobernador ng Egypt at ang kanya pong buong pamilya ay nadala niya po sa Egypt. Natakot po kay Joseph yung kanya pong mga kapatid nung mamatay po yung tatay nila dahil iniisip po nila na baka po paghigantihan po sila ni Joseph doon po sa mga masasama na ginawa po nila kay Joseph noong bata pa si Joseph. Kaya po sila ay sumulat kay Joseph at humingi po sila ng tawad na sana'y patawarin sila ni Joseph doon sa mga masasamang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya noong maliit pa siya. At si Joseph naman po ay pinatawad po sila. Kaya nga sabi po ni Joseph, huwag kayong mag-alala. Masama nga yung ginawa ninyo sa akin noon, pero ipinahintulot ng Panginoon yung mga pangit na bagay na nangyari at dahil doon ay mas marami ang naligtas. Maging sa nangyayari po, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, maaaring nakikita natin sa buong paligid na hindi maganda ang nangyayari dahil po dun sa pandemic na lumaganap sa buong mundo. Mga business nag-close, yung pong mga eroplano hindi po nakabiyahe, ang dami pong nawalan ng trabaho, yung pong mga drivers po natin hindi po sila makapasada, yung pong mga establishment na iba sarado, yung pong mga magtitinda hindi po nakapagtitinda, ang dami pong mga nawala ng kabuhayan. Kung makikita natin buong mundo po itong pandemic na ito, napakapangit ng nangyari, mga kapatid. Pero kung titingnan po natin using God's perspective, ay makikita po natin na sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa mundo, sa sitwasyon natin ngayon, ay meron pong maganda tayong makikita kung gagamitin po natin yung right perspective po natin. Pag sinabi po natin perspective, it means seeing things from God's point of view. Maaring ang tingin po natin ay masama yung nangyayari, maaring nakikita natin yan, pangit yung nangyayari sa paligid, pero meron pong maganda na nangyayari. Hindi lang po puro pangit. Dahil po diyan sa nangyaring yan, ay nagkaroon po ng bonding ang family dahil hindi po makalabas sa bahay. Natuto tayong kumain ng mga masustansyang pagkain. Natuto tayong ingatan at alagaan ang ating mga sarili. Tayo ay lalong naging masikap at masigasig sa pagbabasa ng Biblia. Nagkaroon tayo ng time sa ating family, kausapin ang ating asawa, pamilya, mga anak. At bihira na sigurong mangyari yung kumakain ng sabay-sabay ang buong pamilya. Pero ngayon, nagkaroon po ng sama-sama sa kainan, at fellowship and bonding ang buong pamilya. At tayo po ay natuto lalong lumalim, magtiwala, mag-worship sa Panginoon, at mag-aral ng salita ng Diyos at makinig ng mga preachings. Meron pong naitulong. Bagamat pangit ang nangyari, pero sa kabila ng pangit na nangyari, mga kapatid, ay meron pong magandang naging effect ito sa ating pong buhay. Nakapagpahinga ang earth sa pollution, less crime, walang masyadong gumagawa ng kalokohan ngayon, walang tao sa sabungan, walang tao sa mga beer house, walang masyadong nagiinuman. So, less crime sa ating bansa ngayon at sa ibang bansa. Bagamat
pangit po yung nangyari sa ating sitwasyon because of that pandemic, pero meron naman pong magandang naging epekto dahil ang tao po ay naging makadiyos naman. Ang tao po ay natutong manalangin at lumapit sa Diyos. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin yung God can turn every curse into blessing. Sa totoo lang mga kapatid, ang sumpa ay hindi pinlano ng Diyos na maranasan ng tao. Inuulit ko po, yung pong curse o yung sumpa ay hindi po ito plano ng Diyos na iparanas niya sa mga tao. Actually, yung pong tao na nilikha ng Diyos ay ibinless ng Diyos ng grabe. Sa Genesis chapter 1 verse 28, right after na likhain ng Panginoon ang tao, ito po ay kanyang pinagpala at ibinigay ang lahat ng kanyang pangailangan, pagkain, pinrovide ng Diyos lahat, at siya po ay binigyan ng Diyos ng napakaraming blessing. At ang Diyos po ay nagbigay po ng utos kay Adan na makakain nila ang bunga ng punong kahoy. Sa halamanan, wag lamang nilang kakainin yung bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil kapag kinain mo yon, Adan, you will surely die. Ang sabi po ng Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Pero si Adan siya po ay nag-disobey doon po sa instruction ng Panginoon. At dahil po sa pagsuway po ni Adan, nagkaroon po ng open door yung sumpa para makapasok sa buhay ng tao. So, kaya po nagkaroon ng sumpa, kaya pumasok ang sumpa sa buhay ng tao, kaya pumasok ang sumpa sa mundo, ay dahil po sa pagsuway ng isang tao. So, kaya pumasok po ang sumpa sa mundo, yan po ay dahil sa pagsuway ng isang tao. Kaya doon po sa Genesis chapter 3 verse 17, dahil po sa si Adan ay sumuway sa Diyos, nang siya po ay nakinig doon po sa kanyang asawa, dahil siya po ay denominate ng kanyang asawa at siya po ay napilitang kumain nung bunga ay pinagbabawal ng Panginoon, nagalit ang Diyos at sinumpa niya ang lupa. Sinumpa ng Diyos ang lupa na mula sa oras na yon, si Adan siya po ay magpapakahirap, siya po ay magpapawis para po siya ay mag-ani ng kanyang kakainin, siya po ay magpawis hanggang sa po siya ay malibing. So, kaya ang sumpa, mga kapatid, ay nakapasok lamang sa tao at nakapasok lamang sa mundo nung ang tao po ay sumuway sa utos ng Diyos. Sa Biblia ay meron pong tatlong pinanggagalingan po ng sumpa. Una po ay yan po ay galing sa Diyos. So, ang sumpa pwedeng magmula sa Panginoon. Kapag ang isa pong bansa o ang isang bayan o ang isang kaharian o ang isang tao ay ayaw magpakumbaba, ayaw lumapit sa Diyos, ayaw magsisi sa kanyang mga kasalanan, ayaw baguhin ang kanyang buhay, then ang Diyos po ay nagpapadala ng sumpa. Kagaya ng ginawa po niya sa Egypt, si Lord po ay nagpadala ng sumpa sa mga Egyptian. Kagaya po ng nangyari sa Sodoma, ang Diyos po ay nagpadala ng sumpa doon at hinatulan niya po yung Sodoma sapagkat sila po ay sukdulan na ang kasamaan. Maging sa bansang Israel, nagpadala din po ang Panginoon ng sumpa ng salot nung ang Israel po reklamo sa Diyos. Nagpadala po siya ng mga ahas at kinagat po ng mga ahas yung pong mga Israelita na masuwayin at ayaw pong sumunod sa Panginoon. So, ang Panginoon ay pwedeng magpadala ng sumpa. So, ang unang pinanggagalingan ng sumpa at pwedeng magpadala ng sumpa ay si God. Pangalawa po ay si Satan. Pwede rin pong magpadala ng curse. Si Satan, mga kagaya po ng nangyari po kay Job. Si Job po ay pinadalahan ni Satanas po ng salot at naubos ang kanyang kabuhayan, nagkaroon pa po siya ng sakit. So, aside kay God at aside kay Satan, ang tao rin po, pwede rin po siyang magbigay ng salot o magbigay ng sumpa. Kagaya po ng ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga nambabarang, ng mga nanggagaway, ng mga nanggagayuma. So, ito po yung tatlong pinanggagalingan ng curse. But, mga kapatid, even though ang sumpa ay nakapasok sa tao, sa buhay ng tao sa pamamagitan ng pagsuway, I have a good news for you. Kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa iba't ibang klase ng sumpa, maaring yan ay sumpang galing sa iyong mga ninuno o sumpang galing sa kaaway o kanino man galing yung sumpang yan, I have a good news for you. God can turn every curse into blessing in your life.
Ang bansang Israel po ay merong hari na gusto na sila po ay sakupin. Yan po ay ang mga Madyanita, hari ng Madyanita, na ang pangalan po ay si Balak. Si Balak po, siya po ay umupa ng isa pong psychic na nanghuhula, na ang pangalan niya po ay si Balaam. Sapagkat si Balaam po ay meron po siyang kapangyarihan na makapanghula, at the same time, lahat po ng kanyang sasabihin o mga dinideklara, ito po ay nangyayari. Kaya ang ginawa po ni Balak ay inupahan po niya si Balaam para mag-utter po ng curse sa bansang Israel. Pero alam po ninyo ang ginawa ng Panginoon doon po sa Deuteronomy chapter 23 verse 5. Ang sabi po doon, God turned every curse into blessing. But the Lord your God would not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into blessing for you, because the Lord your God love you. So, dito, makikita natin mga kapatid, na si Balaam ay nagre-release po siya ng sumpa sa bansang Israel, pero hindi inalaw ng Panginoon na yung pong sumpang yon ay mangyari sa bansang Israel, bagkos ang ginawa po ng Panginoon ay binaligtad niya yung curse na maging blessing. Dahil daw po, mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Gusto kong malaman ninyong lahat mga kapatid na gaano mang kasama ang mundo, gaano mang kasama ang tao, gaano mang kalaki ang kasalanang nagawa ng tao, mahal na mahal siya ng Diyos. So, lahat ng tao po ay mahal na mahal ng Panginoon. Kahit gaano po kadami, gaano kalaki ang kanyang kasalanan. So, sabi po dito sa Deuteronomy chapter 23 verse 5, But the Lord your God did not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into blessing for you, because the Lord your God love you. Mahal ka ng Panginoon hindi dahil mabait ka. Mahal ka ng Panginoon hindi dahil ikaw ay banal. Mahal ka ng Panginoon hindi dahil ikaw ay masipag magbigay. Mahal ka ng Panginoon dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Sa totoo lang, marami tayong pagkukulang, marami tayong mga pagkakamali na nagagawa sa Kanya. Pero ang sabi ng Biblia, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So dito natin makikita mga kapatid, dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay yung pong sumpa ay binaligtad ng Panginoon, na yung sumpa ay naging pagpapala. At sa nangyayaring ito sa ating mundo mga kapatid, maaaring itong pandemic na ito ay isa pong uri ng sumpa. Hindi natin po alam kung ito'y gawa po ito ng tao, maaaring ito po'y gawa ng demonyo o ng mga satanist o ng kung sino, o ito may padala ng Diyos dahil gusto ng Panginoon ang mga tao ay parusahan. Hindi natin alam, pero isang bagay lamang po ang aking masasabi ngayong gabi, God can turn every curse into blessing, because God is a God of love. Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, how the Lord will turn every curse into blessing. How the Lord will turn every curse into blessing in our lives. In your life. Papaano babaligtarin ng Diyos yung sumpa ay gagawin niyang pagpapala sa buhay natin? Meron pong 4 na bagay na pwede po tayong gawin so that God will turn every curse into blessing. What shall we do? Una po na nakita ko po sa Biblia, paano babaligtarin ng Panginoon yung sumpa na magiging pagpapala. Number 1 po na nakita ko po sa Bible ay repentance. Repentance. If you want God to turn every curse into blessing in your life, the first thing that you must do is to repent. We need a genuine repentance. Kapag sinabi po natin mga kapatid na repentance is not just saying, sorry Lord for the things that I have done before you. Pag sinabi po natin repentance, it means 180 degree turning away from sin. Talagang tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan. Hindi lamang po ito sanguso, kundi ito ay pagsisising tao sa puso. Hindi lamang po sanguso. Ang bansang Israel po, sa panahon po ni Propeta Joel, ay naka-experience din po sila ng salot. Sinalot po ang kanilang mga tanim. Nagpadala ang Diyos ng katakot-takot po mga balang.
Pero sa pamamagitan po ni Propeta Joel, in-encourage niya po yung mga tao na lumapit sa Diyos, pati po yung mga priest, mga tao, in-encourage niya na sila po ay manumbalik sa Diyos at magsisi. So kapag sinabi po nating repentance, ito po ay panunumbalik sa Diyos. Sinabi po sa Book of Joel chapter 2 verse 13, sabi po doon ay magsisi kayo ng tao sa puso, hindi sa salita lamang o hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Diyos. So ang tunay na repentance, mga kapatid, ito po ay pagbabalik loob sa Diyos. Maring inalaw ng Diyos ang mga pangyayaring ito sa ating mundo dahil gusto ng Panginoon na ang mga tao ay manumbalik sa Kanya. Gusto ng Panginoon na ang mga tao ay magsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan bago maging huli ang lahat. Kaya, ang sabi ng Biblia ay kung tayo ay magsisisi, tayo ipapatawarin ng Panginoon. Gano'n mang kalaki ang ating mga kasalanan, tayo ipapatawarin ng Panginoon. There is power in repentance. Paano po ba natin ipakikita yung tunay na pagsisisi? Sabi sa Book of Joel, chapter 2, verse 13, yun daw pong pagsisisi ay dapat itao sa puso at hindi sa nguso lamang o hindi sa salita lamang. Tayo daw po ay magbalik loob. Sabi naman po ni John the Baptist, nung po siya nangangaral sa Matthew chapter 3, verse 8, ay ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong buhay na kayo ay nagsisisi. So, ang pagsisisi po pala is not just saying sorry, Lord, kundi ito po ay sa pamamagitan ng ating mga kilos at mga gawa. Binabago natin ang ating sarili. Kung tayo po noon ay liko ang ginagawa, ngayon po ay itutuwid natin ang ating ginagawa. Yan po yung repentance. Pag sinabi po nating repentance, hindi lamang po yan sa bibig, kundi sa pamamagitan ng ating mga kilos. Ito po ay 180-degree turning away from sin. Kagaya po ng ipinakita ni Sakeo nung si Jesus po ay pumunta sa bahay po ni Sakeo. At si Sakeo po ay isa pong masamang tao sa paningin ng marami. Pero nung si Jesus po ay pumunta sa bahay ni Sakeo, doon po sa Luke chapter 19 verse 8, ang sabi niya, Panginoon, yung pong mga taong nadaya ko ay isasauli ko sa kanila ang 4 na ibayo. At yung pong kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga dukha. Anong nangyari? Dati po, si Sakeo ay mukhang pera. Siya po ay lagi gusto niya ay makapangulimbat at makapanguha sa kanyang kapwa. Pero noong pong siya ay tinats ni Jesus, siya po ay nagkaroon ng repentant heart. Yung pong isinasauli niya yung kanyang mga kinuhang pera doon sa kanyang mga nadaya. That is an act of repentance. Ang tawag po dyan ay restitution. So, ang tunay po na pagsisisi is accompanied with restitution. Kapag sinabing restitution, it is a tangible act of repentance to correct a wrong. So, ibig sabihin, yung nagawa mo, meron kang kinupit na pera sa iyong magulang, kinuha mo yung 1,000 dun sa kanyang pitaka, hindi mo lamang sinabing, sorry mami, ako ang kumuha ng 1,000 dun sa yung pitaka ng perang mong nawawala. At kung ikaw tunay na nagsisisi, mami, ito po, binabalik ko na sa inyong 1,000 at ito pa po ang another 1,000. Pampalubag loob. So, ang tunay na repentance, mga kapatid, hindi lamang po ito sorry, kundi ito po ay may kasamang restitution. Pag sinabing restitution, ito po ay tangible act of repentance to correct a wrong. Meron kang gagawing pagbabago. Meron kang gagawing pagtutuwid sa iyong sarili. So, ang unang bagay na dapat po natin gawin para po baligtarin ng Panginoon yung ating sitwasyon so that God will turn every curse into blessing in our lives. Una po ay repentance. There is power in repentance. Kaya po sa Book of Joel chapter 2 verse 29, matapos po yung repentance, ang sabi ng Biblia, ibabalik ng Diyos yung lahat daw po ng kinain ng mga balang. The Lord will restore what the locusts have eaten. Yung lahat daw po ng sinalanta, kinain ng balang ay ibabalik ng Panginoon. That is the power of repentance. Alam niyo po, doon sa Egypt, nung ang Panginoon po ay nagpadala po ng sumpa, ng curse, doon po sa Pharaoh, dahil yung pong Pharaoh ay matigas po ang ulo at ayaw pong sumunod sa Panginoon. Pag binasa niyo po yung Exodus chapter 10, verse 3, ang sabi po ng Panginoon, let my people go so that they may serve me, so that they may worship me.
Pero ang Pharaoh po ay matigas ang puso at ayaw pong makinig sa Diyos at ayaw po niyang pakawalan ang mga Israelita. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, nagpadala po siya ng maraming mga balang. Nagpadala po siya ng sumpa sa buong Egypt. At alam niyo po, yung lahat ng mga pananim po nila, inuubos po ng balang. Pero alam niyo po ang nangyari. Doon po sa Exodus chapter 10 verse 17, nagrepent ang Pharaoh. Nagsisi ang Pharaoh. At alam niyo po, sa Exodus chapter 10 verse 19, binago ng Diyos ang ihip ng hangin at walang nakita isa mang balang sa Egypt. I am telling you tonight, ano man yung pagkukulang mo, ano man yung pagkakamali mong nagawa sa Panginoon noong mga nakalipas na araw, when you repent, the moment you repent and ask forgiveness from the Lord to God, the moment you repent and ask forgiveness to Him, God will change the wind. Babaguhin ng Diyos ang ihip ng hangin sa buhay mo. Yes, kung meron mga salot sa inyo pong buhay, kapag po tayo ay nagpakumbaba at nagsisi, babaguhin ng Diyos ang ihip ng hangin sa buhay natin. Babaguhin ng Diyos ang ihip ng hangin sa Pilipinas. Kung paano na binago ng Diyos ang ihip ng hangin sa Egypt, doon po sa Exodus chapter 10 verse 19, nung nagrepent ang Pharaoh, binago ng Diyos ang ihip ng hangin. Kapag din po tayo ay nagrepent, mga kapatid, babaguhin ng Diyos ang ihip ng hangin at lahat ng espiritu ng kamalasan ay aalisin ng Panginoon sa ating buhay at papalitan ng Diyos ng blessing sa buhay ng bawat isa sa atin. I am telling you, mga kapatid, there is power in genuine repentance. Kaya wala po tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Malaki man o maliit ang ating kasalanan, kailangan po nating magsisi sa harapan ng Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, na dapat po nating gawin so that God will turn every curse into blessing in our lives ay humility. So, ang una po, repentance. Pangalawa po ay humility. Pag sinabi po nating humility, humility is a state of being humble. Pagpapakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Ang humility, mga kapatid, it is an act of repentance. Kapag ka po ang isang tao ay nagiging ma-pride, kapag ang isang tao naging matigas ang ulo, nagiging arrogante, nagiging pasaway, nagiging unteachable, yan po ay sign na ang isang tao po ay punong-puno na ng pride. At kapag isang tao po ay punong-puno na ng pride at naging matigas ng ulo, naging arrogante na siya at wala na siyang pinakikinggan, that was the time na ang Diyos po ay nagpapadala ng curse sa buhay ng isang tao. Kagaya po ng nangyari sa Pharaoh, masyado siyang mapagmataas. Kagaya na po ng nangyari kay Haring Nabucodonosor. Ang Panginoon po ay nagpadala ng sumpa sa kanya pong buhay. Siya po ay halos nabaliw at nasira ang kanyang ulo. Pero nung magpakumbaba po si King Nabucodonosor, mga kapatid, siya po ay muling iniangat ng Diyos ang buhay. So, yung pong pagmamataas or pride, yan po ay open door para ang Diyos ay magpadala ng sumpa sa buhay ng tao. Pero yung humility, mga kapatid, ito po ang nagtatanggal at nag-aalis ng sumpa sa buhay ng tao. At sa totoo lang, mga kapatid, ang humility po pala, ito po ay covering. Kaya kapag ang isang pong tao ay naging ma-pride, nawawala na po yung covering. Pero kapag ang isang tao po ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, siya po ay nagkakaroon ng covering mula sa Diyos. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 5, clothe yourself with humility. Sabi doon, clothe yourself with humility. So, ibig sabihin, ang humility, mga kapatid, it is a covering. Kaya sabi po ng Biblia, clothe yourself with humility. Bakit? Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. So, ang grace pala, mga kapatid, is not for all people. Grace belongs to those who are humble. Hindi po para sa mga mapagmataas, kundi ang grace ay para lamang sa mga taong nagpapakumbaba, na inaamin niya na wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa Panginoon. Ibig sabihin, walang magagawa ang pera, walang magagawa ang iyong katalinuhan, walang magagawa ang iyong mga pinag-aralan, walang magagawa ang iyong kagalingan, kahusayan, kung wala ang Diyos. Kapag sinabi po nating humility, ina-acknowledge natin sa ating sarili na wala tayong magagawa
kung wala ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Sa panahong ito mga kapatid, kailangan natin ang Diyos. Kailangan talaga nating magpakumbaba. Kapatid, ang tao po ay naging mapagmataas na. Dahil akala ng tao hindi na niya kailangan ng Diyos. Dahil sa galing ng technology, kaya nang gawin ng tao ang lahat sa pamamagitan ng kanyang dunong at husay. Pero dahil po sa pandemic na nangyari po ngayon sa ating mundo, hindi alam ng tao kung paano i-cure ang sakit na ito. Kaya naman, wala pong ibang tanging solusyon, kundi ang tao po ay lumapit, dumulog sa Diyos, at magpakumbaba sa kanyang banal na harapan. Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14, maaring saraduhan ko ang langit at hindi papatakin ng ulan. Maaring magpadala ako ng salot na balang para kainin ang mga pananim ninyo. O magpadala ako ng salot na mga sakit. Ang sabi ng 2 Chronicle chapter 7 verse 13. Ngunit sa sandaling ang bayan kong hinirang ay magpakumbaba. Kita po ninyo, pwede pala ang Diyos ay magpadala ng salot, magpadala ng sakit, magpadala ng pandemic, pero sa sandali daw po na ang bayan niya ay magpakumbaba, ang Diyos po ay maaawa. At sabi doon ay aalisin niya yung pong salot. At ang pangatlo, mga kapatid, na kailangan nating gawin so that God can turn every curse into blessing ay prayer. Prayer. Una po, repentance. Pangalawa po ay humility. At ang pangatlo po ay prayer. Ang sabi po doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit sa sandaling ang bayan ko na hinirang ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ako. So we must seek God in our prayer. Ito pong panahong ito, mga kapatid, ay hindi po panahon para manisin ng gobyerno, hindi manisin ng tao, o hindi natin para sisihin ang China, o hindi natin para sisihin ang ibang bansa, o hindi sisihin ang mga pulis, o hindi sisihin ang presidente. Ito pong panahong ito ay panahon para tayo ay dumulog, lumuhod, manalangin at tumawag sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, maaari niyang saraduhan ng langit, maaaring magpadala siya ng balang, maaaring magpadala siya ng salot, pero sa sandaling ang bayan ko na aking hinirang, na aking pinili ay magpakumbaba. So alam niyo po mga kapatid, yan lamang po pala ang solusyon. Magpakumbaba, manalangin at hanapin ako. We must seek God in prayer. Ang sabi po ng Panginoon ay sasaway niya yung salot at ibabalik niya ang katiwasayan sa kanilang lupain. Kapatid, ngayon po ang panahon para tayo dumulog at tumawag sa ating Panginoon. There is power in prayer. Aalisin daw po ng Panginoon yung salot kapag daw po nanalangin tayo at ibabalik daw po yung katiwasayan sa ating pong bansa, sa ating mundo, sa ating bayan. Meron pong isang hari na ang pangalan niya po ay si King Hezekiah. Doon po sa Isaiah chapter 38 verse 1 to 5, itinakda na po ng Diyos ang kanya pong araw na sabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Prophet Isaiah, tawagin mo na ang inyong mga relatives, tawagin mo na ang inyong mga kamag-anak, at magpaalam ka na sapagkat hindi ka na mabubuhay ng matagal. Tinaningan na po siya ng Diyos. Sabi na pa sa kanya, mamamatay ka na, King Hezekiah, hindi ka na magtatagal. Alam niyo po, ang ginawa po ni King Hezekiah, instead na sisihin niya ang Diyos, instead na magalit siya sa Diyos, instead na siya po ay magrebelde sa Diyos, ang ginawa po ni King Hezekiah, siya po ay tumalikod, siya po ay humarap sa dingding, siya po ay taimtim na nanalangin, dumulog sa Diyos at nagpakumbaba at lumuha, umiyak sa Diyos. At alam niyo po ang sabi ng Biblia kay Isaiah, nung pong pauwi na si Isaiah, sabi ng Panginoon kay Isaiah, bumalik ka, sabihin mo kay King Hezekiah, nakita ko ang kanyang pagluha, narinig ko ang kanyang prayer, kaya hindi pa siya mamamatay, 15 years pa siyang mabubuhay. Kaya mga kapatid, there is power in prayer. Kapag po tayo nanalangin, yung nakatakda na sumpa, nakatakda na salot, o nakatakda ng kamatayan, kapahamakan, ay pinalitan ng Panginoon ng blessing, na buhay pa po si King Hezekiah. Ganon din naman mga kapatid sa ating sitwasyon. Walang imposible sa Diyos. Kapag po tayo sama-samang nanalangin, sama-samang dumulog sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa na humingi ng kahit na ano doon sa Panginoon, ay Kanya po itong pakikinggan, sapagkat ang Diyos po ay nakikinig sa panalangin.
Wala pong ibang panalangin pakikinggan ang Diyos sa panahong ito, kundi yung panalangin ng mga taong matutuwid. Ang sabi po sa Book of James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous is powerful and effective. Kung ikaw ngayon ay nagsisi, nagpakumbaba at tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, you are righteous in the eyes of God because of the blood of Jesus. At ang pang-apat po na bagay, mga kapatid, na pwede nating gawin so that God can turn every curse into blessing in our life ay obedience. Obedience. How God will turn every curse into blessing in our life, in our country, in our nation, in our family. How God can turn every curse into blessing. What shall we do? What must we do? Una po, repentance. We must repent of our sin. Pangalawa po, humility. We must have a humble heart before God. Pangatlo po, prayer. Kinakailangan po nating manalangin sa Panginoon. Because the prayer of the righteous is powerful and effective. Ang pang-apat po, obedience. We must obey God. Ang obedience po, mga kapatid, ito po ay nagbabaligtad ng sumpa para yung sumpa ay maging pagpapala. Kung ang disobedience ay nagbukas ng pintuan sa tao, sa mundo, para po yung virus na kasalanan ay ma-experience ng lahat ng tao, sabi po ng Romans chapter 5 verse 19, sa pamamagitan po ng unang Adan, yung po yung Adang galing sa lupa, pumasok daw po ang sumpa ng kasalanan sa pamamagitan po ng unang Adan na galing sa lupa. Yung pong second Adam, yung obedience ng second Adam, yung pagsunod ng second Adam, yun po ay si Jesus, ay nagdala naman po ng pagpapawalang sala sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, ang pinakamatindi pong virus na naranasan ng tao o nararanasan ng tao, yun po yung kasalanan na nakumit po ni Adan. Na lahat po tayo ay nakaranas noong kasalanan yun. Lahat po tayo ay nabayrusan. Pero alam po ninyo, mga kapatid, na puto lamang po yung sumpa ng kasalanan at saka po yung parusa dun sa kasalanan yun nang meron pong sumunod sa Diyos, at yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Minodel ng ating Panginoon yung tunay na pagsunod. There is power in obedience. When you obey, God will turn every curse into blessing. Doon po sa Exodus chapter 15 verse 26, ang sabi po ng Panginoon, kung ako'y buong puso ninyong susundin, gagawin ninyo ang matuwid, susundin ninyo ang aking mga kautusan, ang aking mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang mga salot na aking ipinaranas sa Ehipto. Ako ang Diyos na manggagamot. Kaya mga kapatid, I am telling you, God can turn every curse into blessing. Paano ito mangyayari? Kinakailangan natin repentance, humility, prayer, and obedience. When we repent before the Lord, when we humble ourselves before God, when we pray before God, and obey the Lord, He will turn every curse into blessing. Instead na sumpa ang ipadala sa atin ng Panginoon, ang ipapadala sa atin ng Diyos ay pagpapala. Katulad po ng nangyari sa bansang Ninive, na si Jonah, mga kapatid, ay inutusan ng Diyos na mangaral sa bansa po ng Ninive. Dahil ang Ninive po ay sukdulan ng kasamaan. Pero alam niyo po ang ginawa po ng Panginoon nung pong pinadala po si Jonah. Nangaral po si Jonah ng repentance, panunumbalik sa Diyos. Yung pong mga taga Ninive ay nagsisi sa Panginoon, nagpakumbaba, nagdamit ng sako, nagpasting, pati mga hayop, pati mga bata, pati hari, nagpasting. Alam niyo po ang nangyari? Within 40 days, sabi, ipapadala na ng Panginoon yung sumpa. Pero dahil nagsisi, nagpakumbaba, nanalangin, sumunod sa Diyos ang bansang Ninive,
walang nangyaring salot sa bansang Ninive. Ganon din mga kapatid sa ating bansa. Kung merong mga born-again Christian na magpapakumbaba, magsisisi, lalapit sa Diyos, makikinig ang Panginoon. I am telling you tonight, kayo pong 53 na nandirito sa live stream na ito, you are special in the eyes of God. Kaya sa pamamagitan ng ating panalangin, pagpapakumbaba, pagsisisi at pagsunod, God can turn every curse into blessing. Instead na sumpa ang dumating sa inyo, blessing ang dadaloy sa inyong buhay. Instead na sakit ang dumating sa inyo, kalusugan ang dadating sa inyong buhay. Kapag ka po tayo nagpakumbaba, kapag tayo nagsisi, sumunod sa Diyos at nanalangin, instead na kahirapan, kasaganaan ang dadaloy sa ating buhay. He can turn every curse into blessing. Kaya sa oras na ito mga kapatid, nakahanda na ang Diyos na baligtarin ang sitwasyon mo sa iyong buhay. Nakahanda na si Lord na baligtarin ang sitwasyon ng ating bansa. Nakahanda na si God na baligtarin ang iyong finances na dati ikaw ay naghihirap. God can turn your poverty into prosperity. God can turn your trouble into blessing. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hinihintay ng Diyos ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong pagbabalik loob, ang iyong panalangin, at ang iyong pagsunod. Tayo po ay lumapit at dumulog sa Diyos. Samahan po ninyo ako, makiisa po kayo sa panalangin, sama-sama tayong dumulog sa Diyos. Saan man kayong panig ng mundo nanduroon, tayo po ay maririnig ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, I pray right now, ngayong gabi, sama-sama po kami. Kami po ay 50 na nandirito, na dumudulog sa iyo. Sinabi mo po sa iyong salita, kung meron mang 50 na matuwid, na magkaisa at manalangin, dumulog sa iyo, Panginoon, hindi mo po hahayaan na ang bansa na yon ay daanan ng salot at daanan ng iyong hatol dahil po dun sa 50 matuwid. Lord, hindi mo hahayaan na mag-suffer ang mga matutuwid. Lord, kung minahal mo, Panginoon, ang mga taga-Ninive, sa kabila ng ang mga taga-Ninive, isukdulan na ang kasamaan, nung pong sila'y magsisi at magpakumbabay, pinatawad mo, kami rin naman, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Lumalapit kami sa iyo, hindi dahil matuwid kami. Lumalapit kami sa iyo, hindi dahil born again kami. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, hindi dahil kami po, Panginoon, ay matuwid na tao. Lumalapit kami sa iyo dahil kayo po ang Diyos na mahabagin. Please, kahabagan mo po ang aming bansa. Kahabagan mo po, Panginoon, ang aming bayan. Kahabagan mo po yung mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakaalam ng iyong mga banal na salita. Lord, kung ikaw po ay may nakatakdang hatol para sa bansang Pilipinas, Lord, huwag mo pong ituloy. Nandito kami na namamagitan, mga intercessor, mga taong nakakakilala sa iyo. Please, God, huwag mo pong hayaan, Panginoon, na pati yung mga matutuwid, na pati yung mga taong may pagkakilala sa iyo ay mapahamak. Please, kahabagan mo po ang aming bansa. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa sitwasyong ito. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Inihingi po namin ng tawad ang aming gobyerno, Panginoon, kung mayroong naging maling desisyon. Ganun din po, Panginoon, ang mga senador, maging ang mga congressman, maging ang mga mayor, gobernador. Inihingi namin ng tawad sa iyo, Panginoon. Kung hindi naging mabuti silang tagapamuno, Lord, forgive them, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng chance na maituwid ang kanila pong buhay. Dumudulog kami sa iyo. Humihingi kami ng tawad. Inihingi namin ng tawad sa inyo, Panginoon. Lord, ang bansang Pilipinas, hugasan ng banal na dugo ni Jesus. We ask the blood of Jesus, O God, to cleanse our country, Panginoon. One drop of blood of Jesus is enough to cleanse our country, Panginoon. Lord, linisin kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Lord, inaangkin po namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis, at hinihiling po namin ang iyong biyaya. Lord, kami po, Panginoon, ngayon ay sama-samang dumudulog sa iyo at itinudulog namin ang aming presidente sa iyo. Bigyan niyo po siya ng wisdom kung paano niya pamunuan ang bayan na ito. Ganon din po, sumuporta ang mga mamamayan. Ganon din po, Panginoon, ang mga churches. I-bless niyo po magkaroon ng unity sa body of Christ. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga kapulisan na ngayon ay nakakalat sa karsada. Protect them through the blood of Jesus. Ganon din po, Panginoon, yung mga doktor na nandun sa ospital na sila po ay busy para gamutin at para
bantayan yung pong mga may sakit doon na naapektuhan ng virus. Lord, I pray, let the blood of Jesus be upon them, na hindi po sila maapektuhan ng virus, Panginoon. Palakasin mo ang kanilang immune system. Hinihiling po namin ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, Panginoon o God, ay patuloy na mag-cover sa kanila. At hinihiling namin, Panginoon, sa dugo ni Jesus ay mawala ng lubusan ang virus na yan sa aming bansa. Palibutan mo ng dugo ni Jesus ang Philippine territory, ang mapa ng Pilipinas. At Lord, baguhin mo ang klima, Panginoon God, sa aming pong bansa, para po ang aming pong bansa, Lord, ay makawala dito sa sumpa ng pandemic na ito, Panginoon. Tunawin ng init ng araw, Panginoon, ang lahat ng mga virus na yan. And Lord, magiging free ang bansang Pilipinas sa COVID-19 in Jesus' name. Maraming salamat po. And dinideclare namin, right after this crisis, Panginoon, there will be a great breakthrough sa mga churches. There will be a great breakthrough sa business, sa aming economy, Panginoon. Ibe-bless niyo po ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Lord, isusupply mo po ang pangailangan ng mga tao at hindi mo pagkukulangin. Kung paano mong hindi pinagkulang si Noah, Panginoon, nang siya po ay naandoong nag-i-stay sa ark, ipinrovide mo ang kalamang pangailangan at ipinrovide mo pangailangan ng mga hayop na nandoon. Ganon din po yung mga tao na nandirito ngayong nanunood na nasa kanilang mga bahay, ipoprovide mo ang kalamang pangailangan at di mo sila pagkukulangin. I declare blessing, healing, protection to those people who are watching tonight. Maraming salamat po. At I declare open heaven, favor of the Lord, shield us with your favor. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. God bless you po sa inyong lahat, mga